Ayan, kumisan, nagra-rupture. Magra-rupture itong patay na heart muscle na ito. Diyan lalabas yung dugo. Ito na yung blood around the heart. Nagbi-bleed across that dead, friable heart muscle. Next slide. At pag lumaki ng lumaki, yung portion na yan, magiging aneurysm. Itong portion ng heart muscle. Next slide. Ito yung aneurysm, lumolobo. Yung portion ng heart muscle na yon na pwedeng pumutok, mag-rupture, sudden death. Ayun yon. Okay? Next slide. Ang operasyon, tatanggalin yung aneurysm. Pag isusuture namin yung natitira pang normal heart muscle, ito yon. At magiging maliit na ngayon yung portion ng heart muscle na yon. Next slide. Ang arteries na nagbara, pwede namin tanggalin yung arteries. Maaaring paluwagan namin. Pwede namin lagyan ng vein. Next slide. Ito yung vein, dinudugtong. O kaya, ibinabypass namin. Merong ugat na kami kinukuha sa paa. Kinukuha namin yung veins ninyo sa paa para dito kabit. At yung nagbara, ibabypass namin dun sa area na merong lumen na hindi pa nagbabara. Next slide. At ito yon, may bara dito. Ito, coronary angiogram. Nakita ninyo yung barang yon. May cholesterol na nakadeposit doon. Pagka-opera, ayun, maganda na. Yung vein na inilagay namin, na-bypass na yon yung bara dito sa area na ito. At sa brain naman, ito sa utak, may pumuntang blood clot doon. Mamamatay yung portion na yun ng brain, nagkaroon ng infarct. Kaya yung kalahati ng katawan ninyo, opposite, mamamatay, hindi ninyo maigagalaw. So itong brain na ito, pag napunta rin yung blood clot, mamamatay yung portion ng brain na yon. Yung permanent na pagkamatay ng brain na yon, hindi na babalik. Kaya kinakailangan yung pasyente magkaroon ng rehabilitation, magpi-physical therapy para i-develop naman yung adjoining brain cells. At yun naman ang i-develop para siya mag-supply doon sa namatay na portion ng brain na nagko-control ng paggalaw ng particular na kamay o paa. Next. At ito naman yung brain. Ano nangyayari doon sa portion ng namumuti? Ito yung tinatawag naming infarct. Ito yung buhay na brain tissue, mapula-pula. Ito, namumuti yung portion ng brain na yon, hindi na makaka-recover yung portion ng brain na yan. Next slide. Merong mga maliliit na vessel doon sa brain na nagkakaroon ng aneurysm sa brain. Microaneurysm. Pag sumabog yung aneurysm na yan, pagtaas ng pressure, biglang tumaas yung blood pressure ng 200, sumabog yan, kakaroon kayo ng hemorrhage dito, maaring sudden death din ang mangyayari. Kaya wag din yung ipagkamali yung stroke at saka heart attack. Ang stroke, yung pag-rupture ng brain arteries, ang myocardial infarction or heart attack, sa puso naman nangyayari. Next slide. Ito yung mga blood vessels sa the base of the brain na pagka nagbara yung isang artery, merong mga ibang branches na magsusupply on that particular area. Kunyari nagbara rito, kukuha yan ng dugo from this to go around and to supply that area. So meron ding mga effect na ang nature has provided the brain cells to be supplied with oxygen the moment one of the branches is blocked. Sa mata naman, ito yung tinatawag naming retina. Pag sinisilip kayo ng ophthalmologist or neurologist sa mata ninyo, tinitingnan itong retina. Pagka may alta presyon kayo, ang mga blood vessels sa retina, hindi na very sharp na katulad nito. Ito, normal. Pero ito, mga puti-puti, destroyed na yan. Wala nang blood supply dun sa portion ng retina. Yan ang nile-laser. Ito ay different sa cataract. Yung cataract, yun lang lente rito sa harapan. Pero itong retina, pagka nagbara yan, walang lunas dyan kundi i-cauterize by laser.
Nang sa gayon, ma-prevent naman yung ibang arteries from rupturing. Yan ay nakikita sa may alta presyon at may diabetes. Ito naman ang causation ng ibang type ng hypertension. Ito yung secondary type of hypertension. Secondary to, yung aorta, merong narrowing, kung tawagin namin, coarctation. O kaya, yung kidneys ninyo, merong multiple cyst, polycystic kidney. O kaya, itong adrenal gland, may tumor. O kaya, sa brain, meron tinatawag namin pituitary tumor. Yon ang mga possible causes of secondary hypertension. 10% lang yan. Na pagka na-correct ninyo itong mga defect nito, yung alta presyon ninyo, mako-correct din. Surgically. Pag natanggal yung tumor, natanggal si kidney, na kidney transplant, o kaya itong coarctation nito, naalis yung pagbabara. Now, in all cases of high blood pressure, 90% wala kaming nakikitang dahilan. Those we call essential hypertension. Ang ating pagdidiinan yan, namanan ninyo yung alta presyon or mahilig kayong kumain ng maalat. Next slide. Ito yung mga arteries sa brain, sa kidneys, nagbabara din, nakatulad na nangyayari sa arteries sa puso. Next slide. Ito yung mga tinatawag naming narrowing sa arteries dito to the kidneys. Bakipot din. So, the same thing, may bara doon to this arteries to the kidney. Next slide. Aneurysm ng abdominal aorta na pagka nag-rupture, maaaring pumutok. Ito yung sinasabi kong aneurysm na dapat palitan. Yung heart attack, pinaliwanag ko niyan, ito yung stroke sa brain, at ito naman yung problema sa kidneys na siyang cause din ng alta presyon. Next slide. At ito yung tinatawag namin, the different organs that can cause hypertension or the so-called damage to the different organs because of this narrowing in the arteries. Ang mga pinagdidiinan naming dahilan ng paglapot ng dugo ay unang-una, smoking. Yung mga naninigarilyo, yung nicotine, kinoconstrict yung arteries, nagkakaroon ng paglapot ng dugo, pag-increase ng bad cholesterol. Pagtanda, wala tayong magagawa dyan. Paglaki ng tiyan, dyan meron tayong magagawa. Kung ang lalaki, lumaki ang tiyan, sasabihin natin, nagbuntis siya. Okay? Kung ikaw ay kulang sa exercise, palagi na lamang sasakay ng elevator, escalator, ayaw makit ng hagdan, sasakay ng jeep, one block lang naman yung pupuntahan, or tricycle, ayaw mag-exercise, o sa pagkain, mahilig kayo sa mga matataba, yan ang magiging causation ng pagbara ng arteries na ito, leading to alta presyon. Okay? This is just the summary of everything I would like to say. Okay, that's all, and I think magpapaliwanag pa ako sa ibang bagay. Meron na kayong basic fundamental ng pag-ano sa narrow. Can we have the lights on? Okay, sige. Okay, that ends our first part of our program. We will continue, however, on our second part of the program, by an open forum. This time, question and answer. So, as our doctor drinks his glass of water, I would like you to prepare your questions and hand your questions to our managers, Ludwig, and we have the other one in charge there is Emma Dotilos, and I have requested Mimiko. Please assist. Screen the questions before we address that to our speaker. Okay. Any questions so far? Please go to the center microphone.
Magandang hapon po, Dr. Torres. Good morning. Good morning, I'm sorry. Bago pa po ako at hindi pa ako sanay sa paggamit ng good morning sa hapon or sa gabi. Pero nevertheless, good morning. I am one of your students in the University of Santo Tomas. I graduated 10 years after you did. 1972. 1972. Ako po yung kasama nila Ernesto Angtuaco, kung di natin noon. Ako po matagal na rin nagpa-practice ng medisina dito sa Cebu simula po noong 1978. Marami na pong nag-imbita sa akin sa ganitong klaseng seminar. At gaya po ninyo, hanggang ngayon hindi po rin po ako naniniwala ng lubusan sa efficiency at effectivity ng ating mga tinatawag na food supplements like Forever Living, Symmetry, Herbalife, etc. etc. Ako po ay naririto ngayon dahil nung sabihin sa akin ng aking kaibigan at kasama sa Rotary na si Mr. Alan Badayos na kayo ang pangunahing speaker sa seminar na ito, hindi po ako pa makapagpigil na dumating dahil kung kayo po na magna cum laude namin sa UST at board top notcher namin sa medical boards, sino po ako na hindi dapat maniwala?